Sa tuwing sinusuot ko ang jacket na binigay ng boyfriend ko, nararamdaman ko ang mahigpit na yakap niya. 2 buwan since namatay ang boyfriend ko. Sakit sa puso, sabi ng doktor. Kaya tuwing suot ko ang jacket niya, nararamdaman ko ang mga yakap niya. Binabantayan niya ko. Isang gabi sa madilim na kalsada, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Mahigpit na yakap. Kakaiba sa mga nakaraang yakap. Anton, bulong ko. Lalong humigpit ang yakap. Napansin ko na pahigpit ng pahigpit ang yakap. Anton, nasasaktan ako, sabi ko. Nagulat ako nang biglang sumulpot ang napakabilis na motor. Muntik na akong masagasaan. Iniligtas ako ni Anton. Nagdaan pa ang mga gabi. Tila pahigpit ng pahigput ang yakap sa tuwing suot ko ang jacket kapag lumalabas ako. Patuloy siya sa pagbibigay babala na mag-ingat ako. Isang gabi, 2:10 ng umaga. Nag-aabang ako ng sasakyan suot ang jacket. Nakarinig ako ng kakaibang tunog. Naglakad ako kung saan nanggagaling ang tunog. Tulong! Palakas ng palakas ang boses. Nang malapit na ako sa pinanggagalingan ng boses, parang may isang katawan ang nakahiga sa gilid ng kalsada. Agad akong lumapit, inilabas ko ang cellphone at tumawag sa 911. Habang nagre-ring ang phone, may napansin akong kakaiba. Pareho kami ng jacket na suot. Dito ako nakaramdam ng kakaibang lamig. May sumagot na sa tawag ko sa 911. 911, what is your emergency? Laking gulat ko nang makita ko ang mukha. Pamilyar ito. Siya yun na hit and run namin ni Anton. Sa takot ko agad akong tumakbo palayo. Ngunit parang may humawak sa aking kamay at hindi ako nakagalaw. Hindi namatay si Anton sa sakit sa puso. Siya din ang dahil muntik na ako masagasaan ng motor. Nagulat ako nang isang rumaragasang truck ang papalapit sa akin. Nagising ako sa loob ng ospital. Iniligtas ako ni Anton.